Posible raw na alisin ng Taiwan ang freeze hiring sa mga manggagawang Pilipino kung matutugunan ng ating gobyernong ilang kondisyon. Pero ngayon pa lang, aminado ng Manila Economic and Cultural Office na masalimuot ang ika-4 na kondisyon ng Taiwan na may kinalaman sa pangingisda sa Balintang Channel. Mula sa Maynila may ulat on the spot si Claire Delfin. Claire? Chino, may mga conditions nga itong hinihingi ang Taiwan bago nito alisin ang freeze hiring sa mga Pinoy workers at ang freeze order dito sa mga Taiwanese tourists na bumisita sa Pilipinas. Ayon kay MECO Chairman Amadeo Perez, 4 na kondisyon ang hiningi. Apology na naibigay na raw natin at tinanggap naman ng pamilya ng biktima. Parallel investigations shooting incident. Hinihintay na ngayon ang paglabas ng resulta ng investigasyon ng parehong Taiwan at Pilipinas. Ang pangatlo, ang kompensasyon sa victim's family. Patuloy daw ang negotiation sa pamilya bagamat ayaw sabihin ng MECO kung magkano ang hininging compensation, malaking halaga raw ito. At dahil walang budget ang gobyerno, humihingi ng donation ang MECO sa mga Taiwanese at Chinese businessmen na nakabase rito sa Pilipinas. Gayunman, itinanggi ni Perez ang mga ulat na nakatanggap sila ng $4,000 mula sa mga Taiwanese businessmen. Ang 4 naman na kondisyong inilatag ay ang fisheries agreement. Pero masalimuot daw ito ayon kay Perez. Matagal na issue na nga raw ito para sa Taiwan at Pilipinas. Taong 2006 pa raw ito sinimulan at hindi pa umunlad ang diskusyon dito. Ang malinaw, nakasaad sa ating fisheries code at ating constitution na bawal ang free access ng ibang bansa sa ating marine territory. Kaya naman hindi nabuo ang agreement na ito. Ang Japan at Taiwan nga raw, 17 years ang inabot bago nabuo ang kanilang fisheries agreement. Ang interest daw kasi ng Taiwan ay ang mamahaling bluefin tuna na matatagpuan sa Balintang Channel. Ito raw ay nagkakahalaga ng $6,000 to $7,000 kada isa. Yan yung bentahan sa Japan. Bagamat nagkaroon na ng paunang negosasyon at kasunduan na hindi nagagamit ng anumang dahas ang Taiwan at Pilipinas sa implementasyon ng fisheries law, nagmamatigas na ngayon ang ating bansa na bigyang access ang Taiwan sa Balintang Channel. Di raw kasi pwedeng basta-basta na lang tayong bumigay sa gusto ng Taiwan dahil kailangan ding mabigyan ng proteksyon ang ating natural resources at interest ng mga mangingisda. Nagbigay din daw tayo ng kondisyon na hindi susundan ang naunang discussion kung hindi ililift ng Taiwan ang freeze orders sa hiring ng OFWs at yung freeze order din ito para sa mga Taiwanese visitors sa bansa. 16,000 manggagawang Pilipino na ang apektado ng freeze hiring. Apektado naman ang tourism o ang ating tourism industry, lalo na't Hunyo hanggang Agosto ang peak season para sa mga Taiwanese tourists. Kaya nang ilabas ng Taiwan ang freeze order, nasa 150,000 Taiwanese tourists ang nagkansela ng kanilang flights at bookings sa Pilipinas. Chino? Maraming salamat, Claire Delfin.